Teren. Sa page. Yan, napagpalang gabi. Walay lang natin ito. Iba yung dalawa na yun. So yan, mapagpalang gabi mga idol. May mga medalyon tayo ulit. Mga negro naman to, negro. Mapagpalang gabi sa lahat ng nanonood. Shoutout sa inyo. Sa lahat-lahat ng mga nanonood sa atin. Ay. Antay-antay lang tayo. Ay, magandang gabi kay Chris Kidlat. Magandang gabi sa iyo, bro. Yan, madami na naman tayong mga antigo na medalyon. Pero hindi siya ganon ka-history. Dahil hindi katulad nung una. No, talagang manggagamot ang may-ari. Ito, hindi manggagamot ang may-ari nito, kundi antingero naman ang may-ari nito. So, antigo rin. Pero mga sunog. Yan, mamula-mula. Sunog na mamula-mula. Ito, bihira, oh. Santo Niño na ang likod ay Santissimo. Oh, Trinidad. Ay, siya. Nahulog na. Sorry po. So, ayan. Kung mapapansin nyo, medyo pula-pula yung kanyang gilid. Ayun, antay-antay tayo sa iba. Sa mga... Ayun, shoutout kay Chris Sakti. Mapagpalang gabi sa'yo. Shoutout din kay Idol. Kay Agata Guerrero, mapagpalang gabi rin. Shoutout din sa'yo, Ate Agata. Shoutout sa lahat ng ating nanonood. So, history din itong ating mga medalyon na nandito ngayon. So, ayun. Paalala lang. Yung una, no, napakaraming nag-order sa atin, halos ubos kagad, sold out. So wala akong magagawa doon, nagre-request sila. Kaya lang, yung request nila, kung meron pa, wala talaga, yun lang. Yun lang, kakaunti lang talaga nun. So, eto medyo marami-rami. Ilang piraso to? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pero magkaiba to ng may-ari. So ito mga idol, ito mapapansin niyo sunog-sunog talaga lahat, ano. Ayan. Sunog-sunog talaga sa lahat. Ito hindi naman to sunog kasi dignum ito. Dignum na alitagtag kung tawagin. Krus na alitagtag. Pero ang kahoy hindi alitagtag ang ginamit, kundi dignum. So dito muna tayo sa mga nasunog na to. Yun, King Kat yan. Shoutout sa iyo. Kay EA Bacalya, shoutout din sa iyo. So yun, shoutout sa lahat po ng nanonood sa atin. Mapagpalang gabi. So eto mga idol, kung ano lang yung meron dito at kung hindi pa na-solve,
yun ang mapupunta sa inyo sa mga gustong mag-order nito. So ito, dun muna tayo sa history. Ito ay mga medalyon na mga antigo na rin. Pero hindi ganun ka-antigo. Mas antigo yung nauna dito. Ito, ang history naman ito, gamit ng isang antingero na nag-abroad. So, pagbalik niya, wala na yung mga gamit niya. Pero mabuti na lang, nung kinalkal niya yung pinagsunugan, is nakita pa niya itong mga to. Kaya, kung mapapansin ninyo, sinugas-sugasan ko rin, pero hindi matanggal lang ganun-ganun kabilis lang yung pagkakasunog sa kanya. Dahil naghalo yung sunog tsaka yung kumbaga yung parang mga agiw-agiw. Dahil matagal doon sa sunugan. So mabuti na lamang at nakita pa niya nung kinalkal niya. Ang nagsunog nito ay yung biyanan, yung biyanan ng may-ari. Kasi napagkamalan daw na gamit ng mga kulto. Kulto, no? Mga medalyon kulto. Pero yun ay sa pangunawa na lang ng tao. No, depende sa pangunawa ng tao kung ano yung pagkakaunawa mo sa mga gamit. Kung naniniwala ka o hindi. So, iyon, nakita ito doon sa lagayan ng gamit nung antingero na nag-abroad. Then, nung nakita nung biyanan, sinunog ng biyanan kasama nung asawa niya. No, kung saan sa isang lugar sinunog, sa likod bahay. Then, mabuti na lamang at nung binalikan ay nakita pa niya. So, walang natira yung panyo, yung habak, mga sunog talaga. Pati yung marami, may mga aklat pa na nasunog eh. Pero maganda yung history. Maganda yung history nito. Kasi magaling na antingero din yon. So pinadala niya dito sa atin para ipalimusan na lang niya kasi baka mag-cause o maging dahilan ng pag-aaway nila ng kanyang asawa. No, yun po. Baka magkahiwalay pa sila ng dahil dito sa mga gamit na to. Pero meron pa rin naman siyang mga natitirang tangan na yung kanyang mga suot nung siya'y nagpunta ng abroad. So itong mga to ay dahil nga iniwan niya, so ito lang yung mga nakita. Kaya ito yung mga sinunog. So sayang, ang daming libro nun. May mga naibigay din sa akin ng mga salita yun. May mga mangilan-ngilan din na salita na binigay din sa akin at pinagkaloob sa akin. May talandro din na pinutukan namin na hindi talaga pinuputukan. So wala na yung libro nun. Kaya nanghingi siya sa akin ng talandro, ng kopya. Baka may kopya daw ako ng talandro. So binigyan natin. Kumbaga para meron ulit siya. Kasi walang-wala ng gamit tong taon na to ngayon. Kumbaga, kung ano yung suot niya, papuntang abroad na gamit, yun na lang ang naiwan sa kanya. So, ang kagandahan sa history nito, mga idol, ano, ito ay uri ng kahoy. Kahoy yan, mga idol. Nung sinunog tong mga to, nung hinalungkat niya yung gamit, bakit ang kahoy ay hindi nasunog? So, wala man lang tama yung kahoy, wala man lang kasunog-sunog kahit isa. Ito yung kahoy na tinatawag na dignum na ang kanyang pagkakahulma ay alitagtag. So, ayan, pansinin nyo, walang kasunog-sunog. Parang ang galing. So, ito kasama to sa palilimusan niya. No? Ito ay mga gamit na hindi na niya matatangan, hindi na niya mahawakan kasi wala na naman yung kanyang mga dasal. So back to zero, mag-start na naman siya. So start tayo sa pagpapakilala.
Hindi ito yung standard size, mas maliit ito. Kasi yung Infinito de Dios hanggang dito yun eh. Mga ganyan ang laki. Ito katamtaman lang ang laki niya. So hindi siya mabigat. Infinito de Dios na may 4 Evangelista sa harap. Infinito yung likod. Ang harap ay Infinito de Dios. So yan mga idol. Buong buo naman to, buong buo yung mga ano niya. Hindi lang natin, try natin ilawan. Yan, malinaw. So ayan o, buong buo naman siya. Kaya lang, yung kanyang mga, naghalo na kasi yung parang mga lumot-lumot, kaka yung pagkakasunog. So naghalo na. Ito isa sa mga antigo niya na mga gamit. Then, kapareho nung ipinakita ko sa inyo na bantay gubat hanggang alapaap. So kapareho. At mas manipis ito. So ibig sabihin gamit na. Mas manipis itong bantay gubat na to. Pero hindi ko alam kung sino ang matanda sa dalawa nung unang yung nabili na no na bantay gubat. So may nakakuha na. Itong bantay gubat na to ay kapareho din ng bantay gubat hanggang alapaap. So ayun, meron ulit doon sa nagre-request swerte, no? Pero kahit nag-request yun, unahan na lang mga idol kung ano na mapunta yan. So eto, pinakita ko kanina kay Sir Poblete. Ang kanyang comment dito sa isa na to is wag ko na daw pakawalan. Pero hindi kasi may mga virgin na rin ako eh. So sayang, antigong-antigo. Kita naman natin. Tignan niyo yung pagkakasunog niya, yung mata hindi na sumunog oh. Ang galing. Yung mata. So ang mata ay sumisimbolo sa mata ng Infinito de Dios. Then yung likod niya, mahal na birhen. Ito daw mga letra na to, sinasabi ni Sir Poblete, yan daw ang mahusay sa putukan. No? Meron daw siyang ganito, pero kulay pula yung kanya. So, maganda sana, kaya lang, meron na akong birhen. Yan yung pangatlo. So, ito yung 1. Unang pinakita ko para hindi kayo malito. Yung 1. Then number 2. So para hindi tayo malito no kung ano yung pipiliin ninyo. Bantay gubat number 2, Infinito yung una. Then number 3 itong 3 persona. Ang likod ay mahal na birhen. So ito yung number 3. So yun, ang ano ko lang unahan na lang kayo kung sino ang mag-order niyan. Ngayon kung kanino mapunta yan, yun ang ating pagbibigyan. Ito Santissima na ninyo yung harap. Number 4. Ayan, mamula-mula pa mga idol. Kita nyo yung kanyang pagkatanso. Mamula-mula. Then yung kanyang likod ay Santissimo. So ito yung number 4 natin. Ngayon kung ano yung napili nyo dyan, kayo nang bahala. Ito naman, parang to no. Pero meron ditong napakaganda, rare. Ito isa sa mga rare talaga ito. Bihira, kumbaga. San Roque. So yun, sa mga may alagang hayop, no? Kakaiba San Roque. Si San Roque ay patron ng mga aso o mga hayop. So sa mga may alaga ng hayop dyan, para hindi napepeste ang inyong mga hayop o kung ano man yan, mahal nyo, kung ano man yung alaga nyo, kung mahal nyo. Ito po ang magandang tanganin.
Ito, medyo nakuha-kuha pa sa linis eh. Nilinis ko kanina, sinabong ko. So, sa mga kukuha, kayo na bahala kung lilinisin nyo o hindi. Kasi yung mga antigo, no, na unang nakuha, mas mainam po na wag nang linisin. Mas maganda na kung ganun, kaysa sa lilinisin natin. So, ang kanyang likod ay Pamilya Sagrada. Kita po natin, no, Pamilya Sagrada, na merong Alpha Omega o Diyos Ama. Agimat ng mangyan, kamusta na? Kamusta ka na rin, bro? Ito, okay lang tayo. So, malapit-lapit na akong uuwi ng Mindoro. So, magiging isa na rin ako sa mga taga Mindoro ngayon. Kasi, meron na tayong lupa dyan na nabili. So, ayun. Number 5, San Roque, no? At itong Pamilya Sagrada, para po sa pamilya, bantay ng buong pamilya. So, iyan po, ito po ay maganda rin sa ating bahay o dala-dala din natin para maingatan ang ating pamilya. So, ang mga dasal nito, bahala na akong mag-abono kasi wala akong ia-abono yung dating may-ari kasi nasunog po lahat ng kanyang mga libro kasama po nitong mga to. So, ito, Pamilya Sagrada, number 5. Iuhuli po natin yung mga magaganda at may inang. Ito naman yung Mahal na Birhen. Mahal na Birhen yan, mga idol. Milagrosa kung tawagin. Ayan, oh, yung likod niya. So, napakaganda nito. Ito yata yung 12 bituin na tinatawag eh. Yung nasa likod. Ito yata yung 12 bituin. Yung madalas kong gamitin sa gamutan, yung makbut makrak. So, ito. Ang mga magaganda, ang sa akin sa mga gustong magtangan ng simple o magsisimula, ito. Number 1 tong ninyo na to. So, kita nyo naman, ang mga gamit ko, puro ninyo talaga. Kasi ang ninyo, magaan po sa pamumuhay. Lalo na itong likod niya, ay Sanctissimo Trinidad, no, Sanctissimo. So mainam po ito kahit maliit. Mainam po yan, maganda talaga yan. Talagang kahit ako subok ko na yan. Mainam. Lalo naman ito. Ito, yan dalawa na yan. Bilangin nga natin. Alam ko ito yung 12 bituin eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ito nga po, yung 12 bituin na tinatawag. 12 bituin sa likod. Ito po, ang 12 bituin, ay ang pangalan po nila ay Makbut. Makbut. So, 6. Makrak. So, yun po yung pagtawag dito. Makbut, makrak. Then, may basag po yun. Ngayon, sa mga, kung sino makakakuha nito, ibibigay ko po sa inyo yung basag tsaka yung dasal nito para kumpleto kayo at mapaganan nyo siya. So, napakainam po nitong Milagrosa kasi meron din po itong ay, may lapin pa sa palibot. Oh. Hindi lang ganong makita. Meron siya sa palibot na lapin eh. May pangalan. Hindi lang ganong makita kasi sunog nga. So, ayun. Ito naman, HLYM. Oo nga, HLYM. Oh. Meron po akong gamit nito mga idol, HLYM. Sa Batangas, kilala to na mahusay sa bala. Kilala to sa Batangas, mahusay sa bala. Tapos yung likod pa niya, yung Haring Araw. So, sa mga antingero, ang paniwalaan ng mga antingero, kapag may araw o may hexagram ang isang medalyon ay mahusay yan sa bala. Yun yung kapaniwalaan ng mga antingero lalo na sa Batangas at Cavite. HLYM. So, pang ilan na tong HLYM? Number 6 pala to. Number 6. Para hindi po tayo malilito. Then, ito naman ay HLYM. Meron po ako nito, may tangan ako nito. Yung likod niya ay araw. Ang problema, yun sa akin,
walang araw yung likod ko. HLYM, baliktaran yun sa akin. Maganda sana ito tanganin, kaya lang masyadong maliit. Kung sa akin mas gusto ko yung mga ganito kalalaki. Ito, yan ang mga trip kong tanganin. So, yung liit niya, standard eh. Medium. Ito yung standard, ito yung medium. So, ayun. Number 7, HLYM. Para hindi po kayo nalilito. HLYM yung may araw. So, banggitin nyo na lang. Panguhuli natin yung pinakamaganda. Itong kamukha nun sa akin. Ito. Tama ba? HLYM ka ba? Dali mga idol ilawan ko lang yung HLYM ko. Bignum. Oo, iba. Hindi po ito HLYM. Ito po yung medalyon ng Trespico Dignum kung tawagin. Kasi may 3 dignum siya sa palibot. Ito yung Trespico Dignum kung tawagin nila. Ito dito ginaya po yung yung mga inuukit sa dignum dito ginaya. Ito yung original na niya na imahe. So magkaiba dito to sa HLYM. Ayan. Medyo may pagkakahawid laang. Yan mga idol. May pagkakahawid lang. Pero maganda yung nito Itong Trespico Dignum kung tawagin. Maganda yung materials na ginamit dito. Mamula-mula eh. So, dako na tayo dito sa number 7 yata yun. Ay, number 8. Number 8. 7 pala yung HLYM, number 8 itong Trespico Dignum. So, ito naman, lucky packet. Araw at gabi, yung swerte. Lucky packet, kung tawagin yan. Lucky packet. Ito ay nilalagay sa inyong wallet, no? Para patuloy yung biyaya at swerte. So, mamaya na ako mag-shoutout ng mga pangalan. So, ito na. Yung pinaka huli. Ano na ba to? 9, 10. Ito yung pang 10. Hindi ko pala ito yung pinakahuli. Ito po yung hinahanap ng karaniwan. Marami hong naghahanap nito kasi ito ay halos all around. May swerte, may sabala, lalo na sa mga exorcism o mga sanib-sanib. Ito yung hinahanap nilang San Benito na nakaupo sa bato. So may makita po kayo dyan, makikita ninyo na San Benito na nakaupo sa bato. So ito po talaga, antigo na tong disenyo na to. Kung mapapansin ninyo, ito lang likod ng familiar sa inyo, di ba? Yan o, St. Benedict talaga siya. Ito kasi, ito yung, kaya nasa bato siya, nakaupo. Ito po yung nagtatahas siya sa loob ng kuweba. Nasa loob siya ng kuweba nito, nagtatahas. Ito yung simbolo ng San Benito na na nag-ermitanyo na siya. Going to ermitanyo na siya. Kasi kung bakit alam na alam ko yung pagdating sa St. Benedict, ito ang kauna-unahang tangang ko noon. No, pero hindi pala kauna-unahan, ang hawak ko talaga yung Senyora Francia. Yun talaga ang pinaka katangi-tanging hawak ko sa aking pag-spiritual. No, Senyora Francia lang, nag-iisa pa lang yan na hawak ko noon. Hanggang din sa dumami ng dumami, inaral ko na yung iba. Pangalawa lamang ang St. Benedict hanggang sa history niya. Ang kauna-unahan ng San Benito po, no? Kung bakit napakagaling at napakainam at napakahusay niya sa mga gamutan ng kulam, barang, yung mga gamutan na yan. At meron ding San Benito na tinatawag tayong Guerrero. So, napakahusay din sa bala. Kasi doon sa history, na yung aklat ko dito, na ipakita ko na sa inyo noon, iisang aklat lang siya, pero 3 San Benito ang ipinakilala doon. Bali, 4 pa nga eh, kung isasama natin yung pagiging pulahan.
So, ibigay ko sa inyo yung history ng San Benito. Ang Saint Benedict po, ang daming nagkakamali. Ito daw ay pari. No, pari daw sa English version ng Saint Benedict. Hindi po yun. Huwag po kayong maniwala dun sa English version na yun. Yun po ay gawang kwento lamang ng, alam nyo na, relihiyon. Oh, hindi na ako magbanggit kung anong relihiyon. So, may gumawa niya ng aklat na yan, hindi pumatok. Hindi pumatok yung aklat na yun kasi marami pong nakakaalam ng lihim ng Saint Benedict. Ang Saint Benedict po talaga, hindi po siya kakampi. Ang Saint Benedict, laki ng viewers natin na 79. Shoutout po sa lahat ng nanonood, sa 79 viewers, mabuhay po kayong lahat. So, ayun, ang Saint Benedict, ang history po nun, balikan natin mga idol. Dito, 82 na. Ayun, shoutout sa ating 82 viewers. Ang history po ng Saint Benedict, hindi po siya kakampi. No, hindi kakampi naming mga manggagamot. Ang history ng Saint Benedict, nagsimula siya sa pangkukulam. So, yun po yung tunay na history niyan. Doon sa aklat na hawak ko, doon sa 3 kaanyuan ng San Benito, ang history po niya ay isa siyang mangkukulam. So, bakit? Hindi po natin masasabi na ang pangkukulam po niya ay tama o wasto, kahit sa mabuti niya ginamit. Kasi ang karunungan po ng Saint Benedict is babaylan style. Nung unang panahon, parang babaylan yan. So, bakit sa nag-aral ng pangkulam? Ano yung purpose nun? Kasi, ang San Benito, doon sa aklat na hawak namin, sa lihim na karunungan, ang history ng Saint Benedict, kasi yung hawak ko po dito, galing pa talaga ng Espanya. Yung hawak-hawak ko dito na aklat, na history, na translate sa English. Naipakita ko na sa inyo yung aklat na yun noon. So, sabi ni Arnel, haring mangkukulam. Totoo po yun. Totoo po yun yung sinasabi niya. Talagang isang malakas na mangkukulam po yan. So, saan niya ginamit yung pangkukulam? Ginamit ni Saint Benedict sa ating mga Pilipino, masasabi natin na tama yung kanyang ginawa. No? Kahit na siya yung mangkukulam, tama. Kasi ang history po niyan, si Saint Benedict po ay biktima po ng tinatawag na POW o Prisoner of War nung panahon ng gera. Ang kanyang mga magulang ay pinatay ng mga dayuhan. Then, nung pinatay ng mga dayuhan, ng mga mananakop, yung kanyang mga magulang, naulila siya at inalagaan siya ng isang pare. So, yun po yun. Yun po yung history nun. Hindi po siya pare, kundi inalagaan lang siya o inampun lang siya ng isang pare. Yan po ang history ng Saint Benedict. Ngayon, nang inalagaan siya ng isang pare, dumating ang nang siya ay binatilyo na, dumating yung pagkakataon na nagkaroon ulit ng gera. So, kasi ang gera noon sunod-sunod eh. Ganun ang nangyari sa pamuhay o journey ng Saint Benedict. Puro gera. Ngayon, nakakuha siya ng isang, hindi na tinukoy dun sa aklat kung saan niya nakuha yung libro. Basta sinabi, nagkaroon si Saint Benedict ng isang aklat ng lihim na karunungan. So yung lihim na karunungan na yun, yung pangkukulam, ginamit niya yun sa, maaring sabihin natin na sa tama naman niya ginamit kahit na pangkukulam. Doon sa mga dayuhan, doon po niya ginamit. At talagang todas, kapag bumira ang Saint Benedict. Hindi niya halos binubuhay. Meron pa nga dyan na doon sa history ng libro na yun, may sinasabi doon na nagpanggap siya na voluntaryo na kukuha ng tubig ng mga sundalo ng nakalaban. Voluntaryo siyang kumuha ng tubig sa ilog. Pero talagang sa ilog kinuha niya yung tubig. Pero dinasalan niya yun para maging lason. Yung tubig na yun, ininom to nung mga sundalo, namatay sila sa lason. So, ganun kagaling ang Saint Benedict sa uri ng pangkukulam. Then, nung natapos na yung gera, siyempre, wala na siyang kalaban, iniwan niya yung pagiging mangkukulam. Lumipat naman siya sa pag-aaral ng panggagamot. So, napakagaling nito sa exorcism. Ang gamit niya, krus lang. Tinututok niya sa noo, nangingisay na yung pasyente, at yung ginagamit niya, yung Cruz Sancti Patri.
No, yung Benedicte parang dinuktong na lang ata yun eh, yung pangalan niya. Kasi pag ano yun eh, Cruz Sancti Patri, pag pa-cruz, ikukrus mo. Yun yung binabanggit doon sa lihim na aklat ng Saint Benedict na yun, sa history niya. So yung Benedicte ay kumbaga parang idinuktong na lang, pero maganda yung pagkakakasa. Kapag yung Cruz Sancti Patri Benedicte, ikrinos nyo, galit yung thumb mark nyo sa noo ng sinasaniban ng masamang espiritu, talsik yung sumasanib o nagwawala, humihiyaw sa sobrang sakit. Ganun po katindi yung gamit ang Saint Benedict. Then, after nun, parang hindi siya nakontento, pero nasayahan siya sa kanyang ginagawa kasi nanggagamot siya, exorcism. Naging ano siya eh, naging kumbaga, naging mahal niya yung kanyang ginagawa, yung kanyang pagtulong, yung pagiging albularyo niya. Then, nag-aral siya ng, hindi pala, hinanting pa siya eh. Parang dun sa history kasi na yon sinasabi na si Saint Benedict ay, nung kapanahunan noon, kapag ikaw ay manggagamot, napagkakamalang kang isang uri ng kulto. So, hinanting siya ng mga parang ano ng gobyerno, parang mga tauhan ng gobyerno. Hinanting siya, hinahanap siya upang ipadalin sa plaza, susunugin dun sa plaza kasi yung mga mangkukulam noon ay sinusunog. Yun yung history kung bakit naman siya nag-aral ng pulahan, no, yung pagiging pulahan. Isang pare yung nagpapadakip sa kanya upang siya sunugin. Hindi alam ng pare na nag-uusap sila. Ang Saint Benedict nandun lang sa kanilang tabi. Hindi nila nakikita. Yun yung parte kasi ng pagiging pulahan ng Saint Benedict eh. Yung tagulilom. May liwas bala na siya. Meron na siyang kumbaga Guerrero, San Benito Guerrero kung tawagin ng mga taga Cavite. Pagdating po sa San Benito Guerrero, hindi ko po ganong inaral yun, yung pagiging Guerrero niya. Ang inaral ko kay Saint Benedict, yung kanyang gamutan, yun yung inaral ko sa kanya. Kasi noon, hindi ako ganong, kumbaga sa pulahan, hindi ako ganong focus. Mas focus ako sa gamutan talaga, yan talagang inaral ko. Kasi meron pong mga pat na tinatawag ang pagiging manggagamot o pagiging antingero. May pat po yan. Halimbawa, ikaw antingero ka. May anting-anting ka sa bala, sa itak, sa ganyan. So, pulahan. So, manggagamot ka, liwanag. So, mangkukulam ka, dilim. So, yun po yung pagkakaano-ano niyan eh. Pagkakahambing-hambing na tinatawag nating pat o way. Kung ano pipiliin mo, kung ano aaralin mo. So, parang sa loob ng eskwelahan, section by section din. Ganun po kasi ganun po, kung hindi nyo po naiintindihan ang pagiging manggagamot. So, hindi pag sinabing manggagamot ka, antingero ka na. Hindi sinasabing antingero ka, manggagamot ka na. Kasi iba-iba po yan eh. Kita nyo po sa Harimbakal, antingero sila. Pero hindi naman po sila, ang karaniwan sa kanila, hindi naman manggagamot. Anting-anting lang talaga. So yun, salamat po sa nag-send po sa atin ng 100 star. No? Thank you very much po. Then, iyon, nung after po niya malusutan lahat ng mga yun, naisip niya na parang nagsawa siya ng tago. So pumunta na lang siya sa isang kuweba, then nagtahas siya. Doon niya naman inaral yung pagiging San Benito na ermitanyo. So doon naman pumapasok yung ating paliwanag ngayon tungkol dito sa nakaupo siya doon sa bato. Yan yung sinasabing San Benito na nakaupo sa bato. So, ito na yung simula ng pagiging malalim niya, yung pagiging ermitanyo niya. So, dito na po siya nagsimula. Ito na yung sa history ng Saint Benedict, kung bakit siya nakaupo sa bato. Doon na siya kumbaga nagtatahas na siya, nag-aaral na siya na maging ermitanyo, yung katulad po ng sinasabi natin, no? Yung may mali po kasi tayong tatama ko lang po sa inyo. May mali po kasing paniniwala. So, shoutout po sa ating 92 viewers. So, iko-correct ko lang po yung maling paniniwala ngayon, Meron pong mga tinatawag na apo, ang babata pa apo na. Hindi po yung, kasi pag sinabi pong apo, no, ang apo, sa Ilocano, ang ibig sabihin po nun, ama.
Kaya ako, hindi po ako tumatawag ng apo sa isang tao. Kung ano yung pangalan niya, yung tatawagin ko. Kahit na tinatawag siyang apo dun sa lugar na yun. Hindi po ako tumatawag ng apo kasi isa lang ang ama natin. No, marami pong apo ngayon na pangalan sa Facebook. Mas mga bata pa sa akin kasi simula pa lang sa spiritual, apo na yung pangalan. So, hindi po ganun. Yung ang pag tinawag mong apo, tatay. Parang tinatawag mong ama o tatay. So, paano magiging tatay yun kung wala namang anak yun o wala naman siyang mga disipulo na inaalagaan o halimbawa, namumuno siya ng isang grupo, pwede siyang tawagin na apo kung siya'y nasa katandaan na. Pero kung ito'y bata pa, tatawagin yung apo, kayo na po mag-isip kung tama bang tawagin na apo tong mga to. So, iko-correct ko lang po yung ating nakasanayan. Ito po ay naaayon o batayan na sinasabi natin tungkol sa tamang katawagan o sino ang dapat tawagin na ganun. Marami pong mapapansin ninyo sa Facebook talaga apo kung tawagin. Pero kung mapapansin ninyo, ang babata pa, bakit pangalan nila apo? Kasi simula pa lang sa spiritual, apo na. Kung hindi apo, master. So, yun po yung nakakalungkot kasi kung minsan hindi nila nauunawaan o naiintindihan yung mga pangalan na ginagamit nila. Nakakahiya naman sa mga tunay na apo. So doon naman tayo sa tinatawag na itong Saint Benedict na ermitanyo. So yung ermitanyo naman, minsan nakakakita ako ng mga kwentuhan, bagay ano pakialam ko doon. Pero ito na ang sinasabi ko nga po sa inyo, pinapaliwanag ko ng wasto at tama para maintindihan nyo kung bakit tinatawag silang ermitanyo. Number 1, ang pagiging ermitanyo, ayon na rin sa aklat na hawak-hawak ko rin, na bukod kay Saint Benedict, meron din aklat na hawak-hawak ko dito ng tinatawag na how to learn. No, na nakalagay doon na kung paano ka maging ermitanyo. Ang pagiging ermitanyo po, number 1 sa lahat. Kapag tinawag kang ermitanyo, kailangan ba merong kang balbas? Opo. Kailangan po merong kang balbas. Then, kapag ka ermitanyo ba, kailangan ay hindi ka na nagpapalit ng damit. Totoo po. Yung po yung nakalagay doon Hindi natin pwedeng sabihin na nagpapalit ng damit. Ang damit po kasi nila, iisa lang Yung mahaba talaga, yun lang. At siguro nilalabhan din naman nila. Kasi nakakaano naman po itanong yan doon sa mga ermitanyong pag-alagala sa bundok. Tatanong natin kung nilalaba mo ba yung damit mo, di ba parang po yun? Parang nakaka-insulto, no? Tapos, doon din sa aklat na yun, ang ermitanyo ay bihirang-bihira po maligo. Napakabihira. So, yun po yung nakalagay, no? Dun, sinasabi ko lang sa inyo, yun yung mga isang basihan kung paano nagiging ermitanyo. Then, ang number 1 rules sa pagiging ermitanyo ay bawal mag-asawa. So, kita nyo po Tapos, makakakita kayo na kwento-kwento. Ay, sa probinsya may ermitanyo dun Nakausap ko nga yung apo niya Tsaka yung anak niya So, paano po naging ermitanyo yun? Kasi, ang pagiging ermitanyo po, bawal nga po mag-asawa Kasi panata po nila na hindi sila mag-aasawa. Yun po yung panata nila sa ama. Kumbaga, ang panata po kasi, ibinibigkis mo yung iyong pangako sa pakikipag-ugnayan mo sa ama. So, ganun po ang ibig sabihin ng nangangako ka. No? Iyon, panata mo na. Kung ibig sabihin panata is pangako, then kailangan may katuparan yun. So, paano mo matatawag na ermitanyo kung yung halimbawa dito kasi may nakapagkwento sa akin. May kilala akong ermitanyo, sabi sa akin, nandito nagpagamot. Sa probinsya namin, sa Samar. So talagang lagi siyang nasa loob ng kuweba, hindi birang bumaba, bababa lang sa bayan, mahal na araw. Sabi ko, ermitanyo nga. Pero alam nyo po yung sablay doon, yung sinabi po niya na sabi ko, paano mo nalaman na ermitanyo yun? Kasi, naikwento sa amin nung kapitbahay namin, yung apo niya. Doon na ako hindi nagsalita. Kasi, wala kahit ipaliwanag ko sa kanya na hindi ermitanyo yun kasi may apo Ibig sabihin may anak yun. So, hindi na ako nakipagtalo, tumahimik na lang ako. Kasi hindi naman po din mauunawaan at maiintindihan. Magkakaroon lang kayo ng parang pagtatalo kapag pinaliwanag mo sa kanya. Kasi wala naman pong naiintindihan sa spiritual yung tao, kundi nagpapagamot lang naman. Kaya, kung papaliwanagan mo, mas haba pa. Kung mahaba po yung pride nun,
mahaba yung pride ng tao na yon, eh hindi po kayo lalong magkakaintindihan. Baka magtalo lang kayo o mag-away kayo. Ayun, umabot na po tayo ng 102 viewers. Mapagpalang gabi po. Salamat po sa inyo sa inyong pagtutok at pagsubaybay. So, yun nga po, lagi sinasabi ko sa inyo, hindi po pwedeng maging tatawagin ninyong ermitanyo kung itong tao na to ay may asawa, may anak, may pamilya, no? Kumbaga, kasi ang pagiging ermitanyo po talaga, no? Noon pa, alam na natin, panahon pa ng mga babaylan. Mga babaylan nga po, hindi rin nag-aasawa. Yung panahon pa nila, panahon pa ng, na sila ay mga lingkod ng mga hari. At ang babaylan, ipapaliwanag ko sa iyo, kaya nga po meron tinawag na babaylan. At meron naman tinawag na ermitanyo. Magkaiba po yan. Ngayon, may mga naririnig-rinig ako at nababasa ko rin sa Facebook. Babaylan sa makabagong panahon. So, babaylan sa makabagong panahon. At ang grupo nito ay mix. May babae, may lalaki. Hindi po pwedeng ganun. Pag babaylan naman po, kailangan puro mga babae lang din yan. Kaya nga po babaylan eh. At kung tawagin po sa parteng Bisaya, babaylanon. Yun po yun mga yun. Sila yung mga tumutugtog, tapos tumutungtong dun sa baga, minsan may apoy-apoy pa. Sumasayaw sa baga yung mga yan. So yun po yung babaylanon. Yung mga kasama po nila dun, hindi po yung babaylan. Yun po ay mga disipulo ng babaylan. Iyan yung mga nag-aaral sa kanila ng panggagamot. O ang babaylan po kasi more on herbal eh. Rituals, herbal. So ganyan po yung pamamaraan ng babaylan. Ang gamutan niya mga yan, hindi po katulad sa gamutan na namin na combat healing na tinatawag. So, iba po yung pamamaraan nila sa amin. So, then iyon, pag sinabing babaylan, sila po ay mga babaylan na mga babae po ang karaniwan. Ang babaylan, sa history nila, nanggaling sila sa angkan ng mga lingkod ng mga hari. Kung bago may gawin ng isang hari, halimbawa, gusto niya sugurin yung isang kaharian, sumasangguni po yan sa isang babaylan. So yung babaylan naman, gagawa ng kanyang mga mahika, ipapakita niya dun sa tubig kung ano mangyayari pag sinakop niya tong kaharian na to, magtatagumpay ba o bigo. So siya yung magbibigay ng advice sa pamamagitan sa spiritual. Kung tama ba na sugurin pa ng hari itong kaharian na to, sakupin niya o hindi. Kung mabibigo ba siya o magtatagumpay. So yun po yung ibig sabihin ng pagiging babaylan. Advisor po ng hari yan. Ngayon sa panahon natin dito sa Pilipinas, ang mga babaylan, ang karaniwan po dyan ay hindi naman advisor ng mga hari o dahil dito naman sa atin, ang mayroon lang hari sa sa Mindanao. Yung mga sultan nung unang panahon. Ngayon may mga sultan pa rin naman. Pero iyon po ay sa Mindanao, may mga babaylan po talaga dyan, maniniwala ako. Parte ng mga Bisaya, may mga babaylan pa rin. Kasi mga babaylan po, pumupunta yan sa kabundukan. Pero yung nababalitaan kong babaylan daw sa Pasig, babaylan sa syudad, saan ka kukuha ng herbal? Diba? Kung nasa syudad ka, kayo na po mag-isip kung babaylan talaga yung mga ganong klase ng tao. So, ang tunay pong babaylan talaga, nakatira yan sa mga kabundukan. Minsan nga, walang mga kapitbahay yan eh. So, yun po yung mga tamang katawagan at kasanayan kung paano malalaman yung isang uri. Kung ito ba ay babaylan o hindi. Ermitanyo ba siya? O apo ba siya? Marami po kasing mga haka-haka sa panahon natin ngayon. Na kung minsan, nakakasanayan na lang natin na tawagin ganun at naniniwala tayo na yung tawag sa kanila, yun talaga sila. Pero sa mga marurunong sa spiritual, hindi po kami maliligaw sa ganyan o hindi kami maloloko na saan ka nakakita, bata pa, apo. Tapos tatawagin mo, apo. Pwede bang tawagin apo yan kung o ama o tatay?
Kasi unang-una, hindi naman siya Diyos. Ang Diyos, yun yung Ama. Kung tatawagin mo na, kung sabi natin sa kalupaan, tatay, malabo pa rin. Para maging apo yung mga bata. Yun ay kapaliwanagan ko tungkol po doon sa sinasabi ko po sa inyo na mga katawagan sa spiritual. So mga kapaliwanagan lang yung mga idol kasi tayo ay wala namang gaanong gagawin o lecture. Bukas, Biyernes, hindi ko maipapangako kung kasi sa totoo lang po, ang pagdidibusyon po namin ng mahabang oras. So baka bago kami magdibusyon, yun, magla-live ako tungkol sa pagtuturo sa pag-aaral, sa pag-spiritual. Pero hindi ko po maipapangako sa inyo na pagkatapos ganun. Siguro bago muna mag-dibusyon kami, kung hindi pa oras yan, may time pa ako para makapagbigay sa inyo ng ibang mga ilang mga aral tungkol sa pag-spiritual at pag-LNK. So, iyon. Meron pa huli nga pala. Nagkalimutan. Ito po yung pinakahuli, mga idol. Ito po iba kasi may-ari nito, bakit ko hinuli. Ito yung pang number 13. So, na-post ko na to. Ito po ay tinatawag po na Senyor Nazarenos. So, yung likod po nito, malalim kasi ito yung likod niya. Kinargahan po siya ng halo-halo. Merong makintab. So, yung karga po nito, mga parang dinurog-durog na mga bulalakaw, pulog. Basta halo-halo. May pangil pa ng kidlat ng mga dinurog. So, dinikit dito. No? So, yun. Ito yung kargado. Sa lahat dito, ito lang yung may lahok na karga. So, itong mga to, yung iba, no, pakita lang natin. Yung mga yan, ay iisa lang ang pinanggalingan. Ang hirap naman pilitin. So, ito yung mga bahagi na sinunog. Pero, ito, maganda rin to mga idol. Sipin nyo yung gamit sinunog. Sinunog na, pero ito, buo pa rin. Wala man lang kasunog-sunog. Dignum ang kanyang design ay krus ng alitagtag na ginaya sa Alitagtag Batangas, yung kanilang patron. So ito kanina napaliwanag ko yung mga number niya. Kung hindi nyo pa napapanood, ulitin nyo na lang po para malaman nyo kung ano yung mga number at kung ano yung inyong mga o-orderin. So, paalala lang mga idol, dahil iyan ay ipinabebenta lang din sa akin nung may-ari. Dahil kahit nalinisin niya yan, itago niya yan, kung makikita pa rin. Kasi kung dadalhin niya ulit, kung babalik siya sa ibang bansa, dadalhin niya rin lahat ito, baka hindi makalusot. Tumunog, tapos kunin, di sayang. Kaysa naman po sa kukunin lang, at yung kumuha, hindi naniniwala, itapon lang sa basurahan. So, di ba po, napakasayang. So, kaya ito, sabi niya sa akin, napanood daw niya yung video ko, yung nakaraan, na may tinulungan ako na mabenta yung kanyang mga antigong gamit. So, meron din daw siya mga antigong gamit na hindi na niya magagamit. Kaya, yung tao, na pinakisuyo sa akin, na baka daw, ma-live ko, pwede kong i-live, upang mabili sa kanya itong mga gamit na to. So, ito'y pina-LBC sa atin para pakita. So, yun. Kayo nang bahala kung ano yung inyong pipiliin, kung ano dito. Kakaantok. Ulitin nyo na lang yung video kung may kusunada kayo dito mga idol na items o gamit, yun yung piliin nyo. So, mas manipis to. Patingin nga ako nung yung medallion, yung na-order na. Hindi po pa po kasi na ipapadala yung mga bagong order na medallion. Yung mga antigong medallion. So, ikukumpara ko lang.
Mas makapal to, itong Antigo na to. Ito yung ano, yung nakaraan, no? Yung Antigong medalyon ng manggagamot. So, mas manipis to, parang gamit na to. Ito, siguro tinatabi lang. O baka nakalagay lang to dun sa panyo na ano, no? Nakabalot, hindi sinusuot. Ito, palagay ko sinusuot to, kaya nagnipis na kasusuot. Baka nung hindi pa siya nag-a-abroad, suot-suot niya yung gamit na yan. Siya lang naman yung bukod tanging manipis tsaka ito. Ito, nagnipis na tong mahal na berhin na to. Baka ito, para pambalanse. So kasi yung iba, baka mahalo pa to dito, mapalitan. Order na yan So, ito kasing mahal na berhin, mga idol, papaliwanag ko sa inyo, no? Ito yung tinatawag nating pambalanse. Kung meron kang anting-anting na pandigmaan, dapat meron kang anting-anting na pang-awat. Kapag ka may mahal na berhin ka, kasi babae yung umaawat lagi Kung halimbawa, magiging mainitin yung ulo mo. So, kailangan meron kang tangan na medalyon na tungkol o may kaugnayan sa pagiging babae. No? So, yun po yun. Yun yung pambalansin na tinatawag, hindi ka magiging magagalitin. Kasi, syempre, pagkapulahan yung gamit mo, baka pag minura ka, minura ka lang, kumbaga sa pagiging pulahan mo, nabasag mo yung mukha na nagmura sa'yo. So, para para balanse yun. Tangan kayo ng pambabae. Balanse. O kaya ninyo. Sa akin talagang, ninyo talaga yung sa akin, na tinatangan. So, ito, hindi ko to bibitawan. Ito yung ipapakita ko to, laging may nagtatanong Pinalilimusan nyo po ba yung ninyong hubad ninyo? Hindi po, yun po yung sagot ko. Kasi unang-una, wala na po ito ngayon Kung may makita man kayo, mga unang hulma yon, mga unang gawa yon. Mangilan-ngilan na lang kami, pudpud na yung mundo. Naging flat na. Tsaka yung likod ng Santo Niño. Lagi ko kasing suot din. Lagi kong gamit. Magmula nang napunta sa akin to, halos hindi ko na hinuhubad. Dahil, minsan, pagka suot-suot mo siya, nakokontrol niya yung galit mo Kung inaasar-asar ka, medyo hindi ka palapatol. Ganun po yung nangyayari. Kasi, sa mga pulahan po kasi, mapagpatol sila. Sa mga gamit po nila yun. Digmaan nga sabi Tapos, saan ka ba nakakita ng pulahan na duwag? Karaniwan po sa mga pulahan, gerero yan, labang-laban. Kaya sa mga magtatangan ng mga ganyan, ng mga gerero, pambala, pandigmaan. So para hindi maging mainit sa inyo, balansehin niyo ng babae. At yung babae kasi, din yan, swerte din yan pagdating sa pamumuhay, sa pamilya, sa negosyo. So, yan, taglay talaga ng berhin yun. So, lalo na, nandiyan pa yung 12 bituin, Ito yung mahal na berhin sa harap. Sa likod ay 12 bituin na tinatawag. So, yan, talagang sa pamumuhay, sa swerte, sa depensa, mahal na berhin, talagang depensa yan. So, meron pa nga, ganyang kalit, nakakita ako. Gantong-ganto, nakakita ako. Meron na itong aluminum aluminum na labas nito. So, nakakita ako ng ganito. Pinutukan ng 45. Hindi man lang na kahit tupi. Dapat nga po, wasak yun kasi aluminum lang yun. Pero nung nakita ko talagang lang. Bumakat lang dito yung tama ng bala. Pero hindi man lang na yung kanyang gamit. So, kabal siya sa bala. Pero, masakit din yun pag tumama, siyempre bala yun Pag tinamaan ka, masakit din. So, mainam din, depensa, pero magaganda rin yung mga liwas. Yan, talagang wala ng sakit. So, ayun, bago tayo mag-sign out, alala ko lang, linagyan na natin ng mga number kung ano yung nyo dyan. So, gawin nyo, screenshot nyo, then send nyo sa akin. O, itanong nyo sa akin. May mga pangalan naman, binanggit nyo yung mga pangalan Kasi kung papahulaan nyo ako na, Commander, magkano yung medalyon nyo na pinakita kanina? Ang dami po niyan. So, hindi natin alam kung alin dyan. Yung medalyon na inyong sinasabi. Punta ako sa light. Sa light kasi, mababasa ng maayos yung mga
yung inyong mga komento. So yun, shoutout muna tayo mga idol para sa lahat ng mga nanonood sa atin. At mapagpalang gabi na rin sa inyo. Daw walang comment dito. Ba't ganon? Hindi makita yung comment. Hanapin natin sa page. Yon. Shoutout kay Weng Estrella at ang sakit sa mata. Ano ba to? Estrena? Sensya na, maano sa mata eh. Nawala naman, salbahe ay. Ano ba to? Nangyari rito. So, dito na lang natin basahin. Sa ano. Balik na tayo. Magulo eh. Hindi ko mabasa yung mga comment. Mitsuo Fernandez, shoutout sa'yo. Mitsuo Fernandez Astillero, yon, shoutout sa'yo ma'am. Shoutout kay Jester Robles. Jester Robles, pwede ba akong lumimos ng gamit? Pwede naman bro. Froilan Mantella, shoutout sa'yo bro. Lainel Leo L. Karingal, shoutout sa'yo. Nesty Unay, shoutout sa'yo. Edward Sarne, shoutout din sa'yo. Jobskirt Agan, shoutout din sa'yo. Ronaldo Romero, Jojo Satur, so shoutout sa inyong dalawa. Jobskirt Agan, shoutout din sa'yo. Nawawala yung ibang mga comment ninyo. Bakit kaya? Pasaway. Yan mga idol, pag ginaano ko, hindi na makita yung inyong ano, kakaunti lang yung may shoutout natin. Ayan, wala na. Yun lang. Hindi na makita yung mga old message. Yung mga kanina pa. So yun, meron na po tayong to. Ilan ba itong star na to? 100 star social. Ayun, salamat po sa nag-send po sa atin ng star. Thank you very much po. Yoli Kabag, shoutout sa iyo. Good evening din. So, wala na. Yun lang talaga yung lumitaw dito, mga idol. Kakaunti lang. Hindi ko ma-shoutout yung iba. Wawa naman. Dito sa Facebook Lite, iisa lang. Oh, wala. Facebook Lite dyan, iisa lang. May 61 comment naman siya. Bakit ganun? So yun, basta shoutout na lang po sa inyong mga idol, sa lahat po ng mga nanonood sa atin. Doon po sa... Ayan na naman. Ang kukulit eh, no? Kasasabi ko lang na sabihin nyo po kung anong gamit at ano dito sa medalyon. Jester, pinaliwanag ko na kanina. Nilagyan ko nga ng number tsaka mga pangalan. Kung anong gamit, sasabihin mo, magkano po limos ng gamit? Anong gamit? So, ito nga, pinakita na natin kanina, binigyan na natin ng ano. Tatanong mo naman kung anong gamit. Napakarami pong gamit dito. Alin po bang gamit? So, ayan o. Nasa likod ko, gamit lahat. O, alin po dyan? So, no, tukuyin po ninyo kung ano kasi unang-una, para po tayo nanguhula niyan. Magandang gabi kay Ryan. Ano to? Domain. Pasaway ka. Naka-live ako, tawag-tawag. Pasaway dito tumatawag. Parang tungik. Ricknan Trabado. Eugene Laparan. So, sunod-sunod na po yung inyong tawag. Ayan, oh. Oh, yung mga pasaway. Pasaway kayo. Naka-live ako. So, ayun.
mga pasaway, mamaya na kayo magano dahil naka-live ako. So, yun mga idol ay dahil nabanggit ko na sa inyo kanina. So, shoutout na rin kay Kenneth Anthony Kalipayan. So, ano ba itong pangalan na to? Dumauan? Ano ba yun kay Ryan na to? So, basta shoutout kay Ryan, shoutout na rin kay Kenneth Anthony Kalipayan. So, hindi ka nung mabasa, ang liliit pagka sa chat box ng ng live. Kay Jaime, kahanap. So, yun, shoutout na rin sa iyo, mapagpalang gabi. So, yun, mapagpalang gabi sa lahat. So, sa lahat ng, kung ano yung napili nyo man dito, sa mga medalyo na tong mga antigo, no, nanggaling sa isang sa atin, nakikisuyo na i-live para mapalimusan. So, kung ano man yung napili nyo dyan, ulitin nyo na lang yung video, panoorin nyo yung mga bagong nanonood pa lang ngayon, para masabi ninyo kung ano dyan yung inyong lilimusan. At ma-inform na rin kayo kung saan din ginagamit yung mga yan. So, yun, mapagpalang gabi. At ingat-ingat kayo palagi mga idol. At bukas, araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw din ng pagdarasal. So, sana huwag kayong makalimot na kahit na Martes at Biyernes. O mas maganda pa kung gabi-gabi ay kayo po ay para kayo ay laging gabayan at patnubayan. So, ayun, hanggat maaari, gabi-gabi, manalangin tayo ng pasasalamat sa buong maghapon ng biyayang tinanggap sa atin. At sa umaga naman ay manalangin tayo ng mga kahilingan para sa maghapon na pangangailangan natin. So, ganun po yung tamang panalangin. Pasasalamat sa gabi at bago sa umaga ay puno ng biyaya. So, hihiling tayo ng mga biyaya. Haris Galorio, shoutout din sa iyo. So, yun, shoutout sa lahat. At sa lahat po ng nanonood, panoorin nyo na lang ulit itong video para mapili ninyo kung anong antigong medalyon yung inyong o-orderin. Then, i-PM nyo ako. No, maging formal po tayo. Mag-PM kayo kasi kung maghula-hula tayo dyan, hindi natin alam yan. So, yun, mapagpahalang gabi at hindi na rin po tayo magtagal sa ating live. Then, bukas ulit, kita-kits tayo sa ating live ulit. At ingat kayo palagi mga idol. God bless you more. Sign out na po tayo.